Araw-araw marami tayong pinagkakaabalahan. Ang mag-exercise para mapanatiling fit ang katawan. Ang mag-effort sa harap ng salamin para maging maayos ang itsura. At ang magpakabisi sa trabaho para sa pamilya. Pero minsan dahil sa dami ng ating pinagkakaabalahan, naapektuhan ang ating kalusugan. Kaya naman hatid ng good news ang wellness hacks para sa buhay at pakiramdam na magaan. Isang posibleng epekto ng stress ay ang sakit ng ulo o migraine. Ang migraine kasi, ang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo natin ay yung ugat natin ay masyadong bukas, no? Tawag namin dyan vasodilatation. Para mag-goodbye sa aray sa ulo, solusyon ang mga bagay na makikita sa kusina. Gaya ng hot water at frozen peas. Unang ibabad ang paa at kamay sa mainit na tubig. Sa ganitong paraan, mabubuksan ang blood vessel sa paa para magkaroon ng magandang sirkulasyon. Pero paalala lang mga mami, hindi pwedeng matagal ang pagkababad ng inyong mga kamay at paa dahil ang maliliit na ugat ay maaaring pumutok sa init. Mabilis namang lumamig at maka-absorb ng maraming tubig ang green peas, kaya perfect itong gamitin bilang cold compress. Ilagay ang frozen green peas sa loob ng compress, saka ito ilagay sa bato. Ang prinsipyo naman dyan is, yun nga, dahil bukas yung iyong ugat dahil because of your migraine, sasara naman siya ng cold kasi ang cold naman, ang epekto ng sa ugat natin is vasoconstriction. So hopefully, i-close mo ng konti yung mga blood vessels natin dito para kumalma siya. So magsha-shunt down yung blood, pupunta siya dun sa paa, no? Magre-relax ka. Pwede itong gawin sa loob ng 20 to 30 minutes, 2 hanggang 3 beses isang araw. Isa pang mabisang pantanggal ng headache ay ang pagpapahinga sa kakaibang posisyon. Gamit ang unan, maghanap ng isang komportableng pwesto sa loob ng bahay o kwarto. Isandal ang inyong paa hanggang puwet sa dingding at manatili sa posisyong ito sa loob ng 5 minuto. Ang goal mo lang is pababain mo lang yung lahat ng fluids na nag-accumulate sa paa mo, pabalik dun sa puso mo, no? So, pag naibalik mo na siya, balik na sirkulasyon, pwede na tayong tumigil. Paalala lang, hindi ito pwedeng gawin na may mga congestive heart failure. Dahil babalik ang fluids doon sa puso, baka mahirapan kayong huminga. Para maging relaxed, rekomendado rin ang tinatawag na acupressure. Ang acupressure talaga, time and again, alam natin nakakatulong yan, no? So, pressure points yung acupressure. So, sabi ng mga Chinese, meron tayong tinatawag na on and off points sa mga circulatory system natin. So, may mga areas dyan, may mga pressure points na kapag pinindot natin or we apply pressure on it, parang ma-disrupt mo yung nanggugulong energy, tapos gaganda yung flow. Gamitin ang hintuturo, gitnang daliri at palasingsingan para sukatin ang tamang pressure point sa ating pulsuhan. Saka ito diinan o lagyan ng pressure sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Paulit-ulit itong gawin hanggang sa mawala ang sakit na inyong nararamdaman. Sa trabaho, minsan maghapon tayong nakaupo at nakatutok sa computer. Dahilan ng pananakit ng balikat at leeg. Ito ang bibigyan nating lunas sa tulong ng mga exercise na nagpapalakas at nagre-relax sa ating muscles. Una, idiretso ang kaliwang kamay. Abutin ito ng kanang kamay na nakabaluktot, habang ang ulo ay nakapiling sa kanan. Pangalawa, abutin ang kamay sa likod. Sa ganitong paraan, sinasanay mo ang muscle flexibility. Those exercises that you do is to relax the muscles, isometric, pareho yung movement. So, hindi siya yung sayaw na sumasayaw ka, kundi the same movement, parang ini-stretch mo yung muscles mo, and then pag binitaw, mababalik siya sa kanyang pwesto. Pangatlo, umupo ng diretso ang likod habang nakahawak ang kamay sa ibabang parte ng sandalan. Kailangan tuwid din ang mga kamay para malagyan ng pwersa ang inyong likod at ma-work out ang muscles. Panghuli, umupo ng Indian style at i-bend ang lieg pababa gamit ang inyong mga kamay. Gawin ito ng 10 to 15 minutes 3 beses sa isang linggo. Ang stress may epekto rin sa ating balat. Gaya na lang ng blackheads na madalas nagsusulputan sa ilong. Pero worry no more dahil may simpleng solusyon para puksain ang pesteng blackheads.
Kailangan lang ng baking soda na may anti-inflammatory properties, toothpaste na may antiseptic composition at tubig. Paghalu-haluin lang ang baking soda, toothpaste at warm water hanggang sa matunaw ang toothpaste. Saka ito i-apply sa affected area. Yung baking soda mixed with toothpaste, 1:1 yung part niya sa tubig, pwede kasi siyang makagaling dun sa mga blackheads. Isang parang safe na home remedy na pwedeng i-apply sa bahay, pwede siyang twice a week as a mask. Kung baking soda lang mag-isa, pwede siyang buong face. Pag kasama naman yung toothpaste, pwede siyang dun sa affected area lang, dun sa mga blackheads lang na kailangang alisin. Maging gentle sa pag-a-apply nito para hindi ma-irritate ang inyong balat. Pwedeng gumamit ng lumang toothbrush na dahang-dahang idadampi sa affected area. Gawin ito araw-araw sa loob ng 1 hanggang 3 minuto. Dahil umuulan-ulan na, nauuso na ang ubot-sipon na nagsisimula sa sore throat. Pero para hindi na ito umabot sa ubot-sipon, agapan na agad ito ng marshmallow. Tama ang inyong dinig mga mami. Yung marshmallow for sore throat, siguro kasi malambot ito at gelatin-based siya. So, somehow, makakatulong para lang medyo maganda yung flow o pagpasok ng pag ikaw'y lumulunok, nagsaswallow ka. Make sure lang na nasa 3 o 5 peraso lang ang marshmallow na inyong kakainin. Dahil kapag sumobra, maaari itong maging sanhi ng pangangati ng inyong lalamunan dahil ito'y matamis. Hindi sikreto na kapag stressed ang isang tao, sa kainan siya napapasubo. Kaya naman para mapangalagaan ang kalusugan, subok na raw ang green tea sa pagpapababa ng kolesterol. So dahil nga sa kaya niyang pababain ang kolesterol, then basically matutulungan niya tayong i-control or i-maintain ang ating timbang. May taglay kasing catechins ang green tea na tumutulong sa pagbabawas ng blood cholesterol o body fat. 3 hanggang 5 cups ng green tea ang pwedeng higupin sa isang araw. Actually, kung ma-mention ko lang, mga Hapon, di ba, mahaba buhay nila kasi every meal umiinom sila ng tea. Okay? So, kung magti-tea tayo every time tayo ay kakain, nakakatulong yan para sa ating katawan. Una-una sa mga blood vessels din natin, nakakababayan ng mga kolesterol. At saka kung iisipin mo rin, hindi ba yung mga, pag marami tayong nakaing taba, parang pag iminom ka ng something warm, para mo siyang tinutunaw, hindi mo siya pinapabara dun sa ating mga ugat. Naway madagdagan ang inyong energy sa mga hatid naming mga home remedy. Sa susunod na kayo'y magkaproblema, subukan muna ang mga lunas na pwedeng makita sa sariling tahanan.